So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should buy the Vivo Y04. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng unboxing first impression review natin sa Vivo Y04. Ayan pala yung tubig ng ate mo. And for today's video, bibigyan ko naman kayo ng reasons. 5 reason why you should buy the Vivo Y04. Lalo-lalo na sa kanyang price tag na very affordable lang. So ang price tag ng Vivo Y04 is, meron siyang 2 variants, 4699 for the 4GB 64 and 5299 for the 4GB 128. At ang magandang balita, pag clinic nyo itong nasa shopping bag natin or sa description box, yung product link, makukuha nyo po ito ng below SRP. There's a possibility na makukuha nyo lang ng 3,000 to 4,000 pesos ang Vivo Y04. So, anong pa hinihintay nyo? Kung interested kayo dito sa device na to, i-click nyo na po yung shopping bag dito sa gilid ng ating video. Ayan. So marami sa ating mga consumers naghahanap ng super duper affordable lang na smartphone na pwede nila magamit pang araw-araw, like for navigating, for business, para sa school, and so on. Ang maganda rin dito sa Vivo Y04, hindi po mabagal yung chipset na ma-offer niya. Kaya natuwa rin naman ako sa ma-offer na performance itong smartphone na to with the na merong affordable price. The first reason why you should buy the Vivo Y04 is the display. Again, yung display specs niya is for affordable budget smartphone na merong HD Plus 720p, 90Hz screen refresh rate, tapos notch display. Ito yung reason. Malaki po kasi ang display ng device na to, 6.78 inches compare sa mga standard na mga budget smartphone today na nasa 6.6, diba? So dito mas malaki yung screen size na ma-offer ng Vivo Y04, although standard yung specs niya when it comes sa display, like HD Plus 720p resolution, hindi naman siya problem, to be honest mga J-Vlog. For me, sa kanyang presyo, hindi na ako magrereklamo dyan kasi HD rin naman siya, 90Hz for smoother animation na malaking tulong din yan pag naglalaro kayo. Ang pinaka-disadvantage lang, to be honest, ng display niya is yung notch display, na dapat sa mga ganitong presyuhan or sa mga ganitong modern smartphone, complete na po dapat nilang nalimutan ng notch. Dapat punch hole na. Pero again, yan lang naman ang nakita kong design flow sa Vivo Y04, pero iba is okay rin naman. So, second reason why you should buy the Vivo Y04, affordability. Napakamura lang na itong smartphone na to. Ayun nga, pag binili nyo to dito sa ating shopping bag, ay mas mura siya or below SRP. So, yun. Nasa 3,000 to 4,000 pesos lang siya sa online na grabe. Grabe siya ka-affordable. Alam ko dito sa atin sa Pinas, marami naghahanap na consumers na ng affordable na smartphone. So, magandang i-recommend ang Vivo Y04 kasi hindi lang siya mura. Yung chipset niya, hindi mabagal. Yun yung nakakatuwa. Hindi siya Helio, Unisoc siya, na which is yan na talaga yung perfect na nilalagay sa mga budget smartphone ngayon, Unisoc chipset. At marami siyang specs na sulit sa kanyang presyo. So third reason why you should buy the Vivo Y04 is yung kanyang chipset. So yung chipset niya, to be honest, hindi siya mabagal. Unisoc 7225 na octa-core CPU na clock speed is 1.8 GHz. Yung ganyang clock speed or ganyang Unisoc chipset, I think rename yan eh. Yung Unisoc na yan is for, I think, Unisoc T612, 1.8 GHz. So, hindi natin alam, pero Mali G57 kasi GPU nito. Compare sa mga ibang affordable smartphone ngayon na binibigay is ano pa rin eh, MediaTek Helio G50, di ba? Na merong super duper sakit sa ulo na GPU na PowerVR G8320. So, for me, mas okay na sa akin yung ganyan chipset na Unisoc 7225 sa ganitong murang smartphone kasi nakakalaro rin naman tayo kahit papaano sa ganyan chipset dahil sa kanyang GPU na Mali G57. Pero again mga ka-J-Vlog, always manage your expectation pa rin pag bibili kayo or gagamitin nyo for gaming itong device na to. Again, hindi po siya gaming smartphone pero kaya nyo naman mag-handle ng mga modern games today tulad na lang ng ML, COD, Genshin. Nakapag-try tayo ng Genshin dito sa super duper low settings. Playable naman siya. Pero sa high, syempre na-experience tayo ng frame drops. Tapos sa day-to-day task, kaya naman mag-handle
ng Vivo Y04 nang hindi siya bumabagal kumbaga. So okay rin naman for the price tag na 3 to 4,000 pesos yung kanyang chipset. Fourth reason is of course yung battery. Napakalaki ng battery nito, 5,500 mAh non-removable battery. Nakakatuwa na yung mga smartphones today is beyond 5K na ang ino-offer na battery. So yun, asahan nyo itong smartphone na to is merong makunat na battery. Perfect na perfect sa mga riders natin na gamitin nila to pang trabaho nila. Dahil long lasting yung battery niya. Okay na okay siya for navigating. Okay na okay siya pang social media. Pang gaming din, okay rin yung kanyang battery performance, matagal. At yun, yung kanyang terno na charging rate is 15 watt fast charging rate. Again, yung ganyang charging rate ay the best minimum na natin makukuha sa ganitong smartphone na 3 to 4,000 pesos. Asahan na natin yan mga J-Vlog. Kaya okay na ako sa 15 watt fast charging, pero asahan nyo since 5.5 siya, nasa 1 hour-ish natin ma-charge itong Vivo Y04. Okay na yan kaysa naman doon sa ino-offer ng Infinix Smart 9, di ba, na 10 watt fast, na 10 watt charging rate, na super duper bagal mag-charge yan. Dito 15 watt. Okay rin naman yan, fast charging pa rin naman yan, pero syempre sa may ibang consumers natin hindi enough ang 15 watt charging rate to charge the 5.5 battery sa sobrang bilis na oras. Kaya always expect nyo pa rin na expect nyo pa rin na isang oras higit natin ma-charge itong device na to. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa design, marami rin kasing consumers ngayon, hindi lang specs ang tinitingnan. Yung iba, ang target nila pag bumibili ng smartphone design. Meron akong kilalang ganyan. Ako rin naman, minsan design na tinitingnan ko. Tulad na lang na itong iPhone 16. Binili ko dahil dito sa redesign and sa color. May mga ganyan tayong consumers na design ang tinitignan. So, Vivo Y04 is perfect fit para sa mga consumers na ang tinitingnan is aesthetic and design. Dahil very premium naman tingnan ito. Hindi nyo nga akalain na 3 to 4,000 pesos lang itong Vivo Y04. Meron siyang elegant design sa ganitong murang halaga lang. Tapos, yung color variation niya, napaka solid. Itong, pag tinitilt niya siya, parang may mga effects siyang nangyayari sa back cover na nakakatuwa na sa ganitong presyo, nalagay nila yung ganyang outstanding or elegant design. So yun mga J-Vlog, yung 5 reason why you should buy the Vivo Y04. Hopefully nakatulong to kung nagde-decide kayo bumili ng murang halagang smartphone today. Nakakatuwa. Karamihan na ng brands nag-o-offer na ng 3 to 4,000 pesos na hindi po mabagal ang chipset na nilalagay. Again, kaya ko sinasabi yan kasi nung year 2020, 2021, 2022, grabe, sa mga 3 to 4,000 pesos price tag, asahan nyo mabagal ang chipset na nilalagay nila. Pero ngayon 2025, maganda na ang nilalagay nilang chipset sa murang halaga, hindi po mabagal yung smartphone, hindi po siya slow response, hindi po siya delay sa opening ng apps, itong Vivo Y04. So kung interested nga kayong bumili nitong device na to, i-click nyo na po yung ating shopping bag dito sa ating video dahil panigurado pag click nyo tong shopping bag or sa description box yung link, makukuha nyo po ng below SRP itong Vivo Y04. Pwede po itong device na to sa mga consumers na nagaanap ng long-lasting battery, meron din namang okay na quality sa camera, large display, very user-friendly na OS, and hindi naman mabagal ang chipset niya sa kanyang presyo.